Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga Cancer. Take what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat ha. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Cancer. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So, start na natin ang reading. We have here Queen of Swords. Ten of Pentacles, by the way, pala ha, kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. We have your Queen of Swords, Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakikita natin dito na you might be concentrated on your finances. Okay? Yung concentration mo, maaaring may ending dito or you might be this kind of person na maaaring yung main focus mo talaga, no? Yung iba sa inyo to invest money, yan, yung more about your money, palaguin, paramihin, and yung person mo is like, may interest pa ba itong person na ito sa akin? Because of what he or she is seeing dito sa pinapakita mo or nakikita niya sa'yo. So, you might be dealing with the person na may relationship or may connection na kayo and nagkakaroon siya ng hesitation. Hindi niya alam, although clear yung mind niya na ikaw ang gusto niya. Ang problem is kung gusto mo ba siya. Okay? Kasi maaaring yung iba sa inyo, dumadaan kayo sa new beginning or may mga bago kayong pinagkakabalahan. Like yun nga, pwede may kinalaman sa inyong money, pinalalago, pinararami, and ito yung nagkakos sa person mo para mag-isip, am I really important? With the Emperor Aries energy, nakikita kanya kasi na may be this kind of person na parang walang pakialam. Yung tipong, marami akong responsibilidad, marami akong dapat unahin, and pagdating sa love life, hindi muna, no? Medyo nagba-back off ka. Or kung hindi man, nag-i-stay ka lang. Kumbaga, parang kung may pagbabago man sa'yo, ito yung tipong, naka-straightforward ka lang. Kung ano nangyayari din fine, 'di ba? Pero pagdating sa love life, may mga lumamig na relasyon dito. And with the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, medyo may pagdududa itong person na ito kung may iba na ba. Okay, tatanong siya, meron na bang iba or kasi nakikita kanya as this kind of person eh. Okay, yung tipong wow, ang galing na person ko, ang ganda niya, napaka-creative niya. Kumbaga nandun yung development. Yung iba sa inyo pwedeng nade-develop yung iyong sarili as a person. Okay? Nailalabas mo kung saan ka magaling, kung saan ka maganda, yung iba sa inyo possible na nagpapaganda ka naman talagang literal and nakikita ng person mo yon. And nandun siya, nagtatanong siya, o baka may iba na, or baka may iniisip ka ng iba, or kung hindi man, ay possible na sobrang busy nitong person na ito, may time pa ba siya, interesado pa ba siya. So, ganun. And with the Nine of Cups, I feel like you have deep love to this person. Nandun yung pagmamahal mo. Kaya lang maaaring nakikita mo rin naman yung mga hinahanap niya sa'yo. Which is, hindi mo naman maibibigay yon, especially yung iba sa inyo pwedeng may kinalaman sa time because you are more focused with the Nine of Pentacles sa opportunity sa paligid mo. Yung iba sa inyo, possible na meron din naman talagang nagpapagulo ng isipan mo ngayon. With the Moon, possible another person na lumalabas sa panaginip mo, nandyan, na iisip mo, and maaaring ito yung nagkukos sa'yo para magkaganyan ka. And ito yung kumbaga nararamdaman ng person mo na may something. Okay, may something na, may nagbago na, ganyan-ganyan. So, medyo nagiging magulo yung connection ninyong dalawa because may pagbabago na sa pagdating sa'yo. Okay, so I feel like you are you're having this kind of strategic plan eh. So, maaaring may plano ka rin in the future, yung iba sa inyo, to end things with this person kasi nakita mo yung value mo eh. Paaring, kung hindi man plano, naiisip mo, paano kaya kung mag-end na lang yung sa amin, di ba? So, pwedeng may ganon. Pero, nagkakaroon ka ng strategy. Wait lang, hindi muna ako sure. Dahil Nine of Cups, I feel like, may pagmamahal pa naman ako dito sa person na ito eh. And maaaring infatuation lang to nararamdaman ko. Yung iba sa inyo, possible na ganun yung thinking Yung iba naman, nare-realize mo na kung ano or saan ka dapat talaga pumunta. You might be dealing with your soulmate, another person is involved in the situation.
We have here Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Pwedeng single person ito. Kaya lang, this person, nakakakuha tayo ng energy dyan, ng soulmate energy din eh. Parang this is the one na dapat kasama mo. Kasi napaka-stable ng dito, ng pundasyon na nakikita ko. So, possible na this is a friend or someone na maaaring kayang ibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo, or siya talaga dapat yung partner mo, kaya lang nagkaroon ka ng mga pagkakamaling desisyon noon, and this time around, nare-realize mo yon with the Judgment. Ito yung nagiging main problem dito sa connection ninyo, no? Maaaring na-awakened na yung person mo, nagigising na siya sa kung ano talaga yung connection ninyong dalawa, which is, parang nakikita niya kung ano na lang yung halaga niya sa'yo, na lang. Okay, yung word is lang. So, parang tipong nabawasan na yung halaga niya, yung pagmamahal niya. Yung pagmamahal mo, yung halaga niya. And nararamdaman niya yon, nagigising siya doon. Hindi naman siya nagsisisi kasi sa pagmamahal nandun naman yung pagmamahal ng person mo. Kaya lang, meron siya pag-iisip na ginagawa na ano bang maling nagawa ko. Okay, so that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. May mga cancer reading din po tayo dyan. And if you're dealing with a Virgo, we do have Virgo Philippines channel. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.